Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, Dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magkataong lubos sa amin sa gabi ito, na binigyan mo kami ng magkataon upang mapurihan, pasalamatan ka namin. Masamba namin, dakilang banal nga pangalan, Lord. Thank you so much for the great privilege of giving to us tonight, that you're being here safe in your sanctuary, to the first leading prayer of the beloved noble pastor, who in the prophet of God bless, and who in the most servant, to live with love and message with thy brethren, and I bind Satan cast out hindrances and be doubts in their midst right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sino pong pinagpala ng Diyos? Lahat tayo po ay pinagpapala. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dearest new Savior, and give the full honor and respect to our dearly beloved evangelist, Will the Salamida, and time prophet of our loving God, and who shall remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and all blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig. Amen? Praise the Lord! At of course, sa ating mga bisita, itong beloved sisters and brothers, our co-workers from Baguio City. Amen? Nakapiling po natin sila, no? Salamat sa Panginoon na nabisita tayo dito sa dako ng CDO. Amen. At natutuwa naman sila, nagkakapiling natin sila, mga minamahal. So, natutuwa ba kayo? Marami naman salamat. Lahat tayo ay dapat matutuwa dahil mga anak tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nila magtagal sa gabi ito, ang ating pag-aralan ay the importance of testimony. Ang kahalagahan ng mga pag-testify. The importance of testimony. Bakit dinalagay ko ito, mga minamahal? Kaya gagabi, general fasting man kami, so nag-message ang main church na ato beloved Tit, Analisa Almeida Smith, ay magkaroon kami ng meeting through Zoom sa lahat ng mga nangunguna, mga preachers throughout the world. Lahat kami doon, taga Mindanao, Visayas, Canada, North America, Middle East, South Asian countries, sa most napakarami namin naka-bio Zoom tayo, mga minamahal. So, napagagandang pinagmitingan natin dahil sabi ni beloved Tit, Kuya, natutuwa ako, nakikita po kayo. Parang napakalapit lang natin. Lahat ng mga preachers, mga nanguna, mga artists, mga mature sa ibang mga different station throughout the world, nagkaisa po dahil ang ating project kasi ang church. This coming 50th church anniversary, may project po ang church through beloved Tit, Analisa Almeida Smith, na magkaroon tayo ng yung testimony. Lahat ng mga station sa buong Pilipinas, Mindanao, Cagayan de Oro, Davao, sa ibang lugar, Surigao, ay Cebu, sakop nila, ay magkaroon tayo ng book na gagawa tayo ng sariling book natin na compile na mayroon tayong mga testimonies. Sa bawat station, dapat matapos na to before June para mapresenta natin sa Manila. Magagawa tayo ng book. Yung mga, wag lang yung hardbound daw, medyo softbound lang, na parang sumbok. Sa bawat station, dapat lugar, mayroon almost 50 brethren na magbigay ng mga testimony. Kaya may assign kami dito na magagawa niyan, tulong-tulungan natin, kasi sa madaling panahon, mapresent natin. Yung mga major testimony. Kasi may mga makurat ka mo, may magduol mga funnel natin, mga coordinators, ng mga choir workers na interviewin kayo, kwaon yung mga testimony, ano, sa nga tuwing kayo nalit sa save,
Ano yung mga testimony nyo with picture, mga evidence, to prove nga ang Diyos natin naghimala sa ating buhay nga we have a major testimony to prove. Kaya lang po ang ating within 50-year church anniversary, yun lang po ang ating maiwan sa mga next generation na magkaroon ng legacy ang church for the next generation nga alam mo minsan napaka-importante yung testimony. So minsan makaramdam tayo ng mga, sabi nga ng ating beloved sister kanina worker sa Baguio, nagkaroon siya ng depression. Alam mo yung mga testimony natin, kung may mga book tayo ng testimonies, nakakuha niyan, nakaka-revive in times of anxiety, depression, trials, problem. Pag nabasa mo yan, malaala mo yung mga binaril, hindi natablan. Kaya nasabi ko kay beloved Betty, do you remember 2011? Ang supposed to be, magkaroon tayo ng church anniversary dito sa Cagayan. Kayo dapat ang pupunta. Hindi po natuloy dahil nagkaroon ng super typhoon Sindong, the killer typhoon, almost 3,000 people namatay. Pero kita din nag-overnight, binakuran ng Diyos ang loob ng Pasol House. Natapos yung overnight prayer natin, nakauwi tayo sa pag-uwi ng mga kapatiran. Doon pala tumawag, Kuya, hindi namin makapasok sa daan. Bakit? Yung tubig, lampas na ng aming mga bahay, almost 15 feet, 12 feet ang tubig. Kahit yung mga biik nila, mga baktin ng baboy doon na sa taas ng mga bubong, grabe ang himala. Ating kapatiran dito, sinir ko sa Zoom. Sabi Kuya, sabi Labit, Kuya, God is good. Gabi. May pamilya ba na halos naanod na sila, lumubog na sila, pero may small nga butas na lumilawanag yung sinundan nila. Pag ano nila, naghawak sila ng sanga ng kahoy. Na-save sila hanggang ngayon. Sabi nga nila dito, testimony, because of trials sa financial, gusto nila nga doon lang sila sabi ng mga bahay lang magsamba. So inikot nila lahat ng mga born again, mga simbahan, dahil sa kahirapan ng pamasahe, dahil ang misterya, simpleng bodybuilder lang, hindi naman palagi bodybuilding ng mga sasakyan, dahil kontrata. Pero sabi na inikot na nila lahat, mga sambahan, wala daw silang kapayapaan, nagbalik yung mga sakit nila. Kaya pinilit nilang bumalik dito. Ang unang balik na dito, umiyak, Kuya. Naalala mo pa kami. Kami po na sa Sindong. Inikot na namin, Kuya, ang lahat ng mga bunagin sa buong Cagayan de Oro City. Iba talaga ang taga-Jesus. Yung wala doon, nandito sa atin. Ano wala doon? Walang presensya. Walang banal spirito kumikilos. Walang comfort. Walang satisfaction. Walang healing. Wala. There's something, kuno marang may hinahanap sila sa puso na kulang. Pagbalik nila dito, unang dalo pa lang Sunday, napuno ang puso na yung hinahanap nilang emptiness, pinuno ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit dito kumikilos yung banal nga Espiritu. Amen? Kaya nabanggit ko rin nga sa atong beloved Brother Ben Gargar, sabi ko, mayroon dito na dati, isa siya nga sinutosan kay Sparrow Unit ng NPA, barilin ng malapastor. Kaya galit na galit sila, anong taon yon? Nga sabi ng Panginoon, beware communism, satanism, galit na galit ang mga komunista yon. Isa si Brother Ben na pumunta ng Lunita, barilin ng malapastor, pero magtataka siya, hindi pumuputok ang baler niya. Hanggang nagbabautismo na lang sa Boulevard, tinapon yung arma siya. Di ba, Brother Ben? Yun pong totohanan. Dito na same. Kaya sabi, i-relay nyo yung mga testimony, mga major testimonies yan. Isulat, pangalan with picture, gawin natin book. Yun po, sabi ni Beloved, Kuya, napaka-importante, alalahanin palagi natin yung ating mga patotoo. Kuminsan sa katagalan natin naglingkod sa Diyos para bang nakalimutan na natin. Maalaala na before ng sensya na tanggap natin, Panginoon. Sa kabaguhan natin, grabe. Puro tayo lipos ng problema, grabing karamdaman, walang pag-asa. Ngunit we meet the Lord that day. Mamil, grabe ang testimony natin. Umiyak tayo sa kagalakan, kahirapan, tinugon ng Diyos ang ating mga kahilingan. So, hallelujah, may purpose sa ating buhay.
Kaya minsan sa katagal nating paglilingkod, imbis ma-lift up tayo, imbis ma-revive tayo, we have to look at balikan natin yung ating mga testimony noon, lalo tayo nanghihina. Bakit nanghihina tayo? Hindi kasi natin tinitingnan balik yung dating testimony natin nung una ay hindi pa natin nakilala ang Diyos. Kaya para ma-revive daw tayo, alalahanin natin. Titingnan natin balik noon, anong taon ka nakakilala sa Diyos at anong taon ka rin nakahiga sa banig ng karamdaman, plipos ng problema, ang ating mama, ng papa, lahat problematic dahil wala tayong makain. Ngunit isang araw na rin tayong ebanghelyo ng kaligtasan, pinangaral ng ating beloved na pastor, may kapangyarihan. May mga testimony na may kapangyarihan. Nakumbinsi tayo, lumapit tayo sa Diyos, pinagpala tayo, nahango tayo sa kahirapan ng buhay. Pinagaling ating karamdaman, binago. Ngayon, malayo na narating natin. Nakatapos tayo ng pag-aaral, naging professional na tayo, naging nagtrabaho na tayo, pinagpapala na tayo. Minsan sa sobrang pagpapala na naabot natin ang ating desire sa buhay, nakalimutan na natin alalahanin ang the goodness and the miracles of God, the testimony happy in our life. Imbis tayo magpatuloy, maglingkod na mainitin, dahan-dahan tayo bumabagsak. Bakit? Nakalimutan nyo na natin ang ating mga patotoo. That's why napaka-importante makinig ng patotoo. Yung sa gawain, hindi mawala yung patotoo. Mayroong testimony. Bakit? Para ma-look back natin, maalaala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag kayo mahiya, huwag kayong magsawa sa pagbalik-balik ng patotoo mo na kailangan. We have to look back always. Remember always the testimony in our life. Yan po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Nga noon, walang-wala tayo, zero. Ngayon, sobra-sobra nagbibilang tayo ng grasya at mga biyaya at pagpapala. Isa po yan. We must look back our testimony. The importance of testimony. 1 John chapter 5 verse 10, kindly pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, ang talata ay 10. Ang nanampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. May patotoo sa Kanya. Ang hindi nanampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Amen. Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ang lahat na naniwala na nanampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong patotoo sa Kanya. Amen ba? Ang hindi nanampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo. Kaya pag iniglik mo, hindi mo pinawalaan ang patotoo, mga minamahal, ay sabi ng Diyos, parang hindi mo binigyan pansin ang Diyos sa buhay mo. Oh? Sapagkat ay hindi sumampalataya sa patotoo, na binigay ng Diyos. Dahil ang nagbigay ng patotoo sa atin, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Dahil kumilos siya sa ating patungkol sa Kanyang anak. Kaya kung naniwala ka sa Diyos, mayroon kang patotoo. Mayroon kang testimony. Amen? Dahil ating testimony, ang Diyos mismo nagbigay. Amen ba? Dahil nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin sa talentang pagligtas, naghibala ang Diyos sa buhay natin. That's why ang Panginoon nagbigay ng ating mga patotoo na dapat hindi mo ikahiya at hindi mo dapat kalimutan at palagi mo alalahanin. Kaya ang nagbigay ng patotoo natin sa ating buhay, walang iba ang Diyos dahil siya ay buhay ng Diyos, kumilos sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So yan po ang ibig sabihin. Pag hindi mo tinatanggap ang patotoo, may kasama kong preacher noon, hindi ko nabanggitin ng pangalan, yung mismo nagsabi sa akin si beloved minister, Kuya Julius Gira. Kasi after ng sindong noon, pinapunta tayo na Manila, that is February
anniversary, ako ang pinapreach ng mga beloved children, kuya, ipatotoo mo yung nangyari sa Sindong. So lahat ng mga himala dito nangyari sa mga kapatiran, pinatotoo ko doon isa-isa. Yung isang preacher, nakaluhod, narinig din isang preacher din. Ha? Wala, hindi totoo yung mga sinasabi ni Buddy Andy. Kasi nungalingan niya. Hindi naman totoo yun. Hindi niya pinaniwalaan. Paano sa reklamo? Wala yan. Sa kanya, gawa-gawa lang ni Brandy yan. Gawa-gawa lang yan. Imagine, saan galing yung patotoo? Hindi sa akin. Hindi sa atin. Yung patotoo natin na sinasabi, galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Halos almost 3,000 people namatay sa Sindong. Umamoy ang buong syudad after 2 days, 3 days. Grabe, sa patay. Halo ng hayop at mga tao. Imagine, yung unahan natin na bahay dyan, yung may-ari ng Star J, yung electronics, nagbibinta ng amplifier, mga gitara. Bumili kami doon. Siya mismo nagsalita eh. Yung gitara niya, ang electric guitar, 5,000 pesos ang presyo. Ngun bumili kami, siya nagsabi, Pastor, alam mo naman sa libutan, pastor lang alala nila eh. Grabing himala ng Diyos sa inyo doon, no? Bakit alam nyo ba? Oo, alam namin. Walang tubig pumasok, nagulat kami sa mga umaga, nagagulo ang buong Cagayan de Oro, kayo nagsamba pa hanggang magdamag. So, grabe miracle, walang tubig pumasok. Binakuran ng Diyos ang paligid ng chapel. Hindi yan ating patotoo, galing sa Panginoon na patotoo. Hindi sa naniwala. Anong nangyari? After a month, ngayon, wala na siya sa Jesus Crusade. Nagsarili, tumayo ng sarilang Jesus Crusade Independent Church. Sino mo? Bakit? Pag hindi mo daw paniwalaan ang anak ng Diyos nga siya mismo at ang niyang patotoo. Dahil naniwala ka sa Diyos, may patotoo ka. Pag hindi ka maniniwala sa Diyos manampalataya, ikaw po'y sinungaling. God made him a liar. Sinungaling ang Diyos. Because he believed it not the record that God gave His Son. Pag hindi ka naniwala sa patotoo ng Diyos, ikaw po'y ginagawa mong Diyos sinungaling. Amen? Amen? Dahil siyang nagbibigay ng record na galing sa Diyos binigay sa kanyang anak. Kaya ang bawat patotoo dito, pakinggan mo at paniwalaan dahil galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala siya. Ngayon wala na. Tumayo ng sariling simbahan, dinala pa ang GMCIM Independent Church. Siya na doon ang ginigreet, mahal na Pastor so-and-so. Pinantayan pa nga ating mahal na pastor. Nga noon, na-save siya, walang alam yon. Kontraktor, trabahante lang sa construction, halos grade 5, grade 6 lang alam. Nung dito na siya, sabi ng mga pastor dito, nang pinagpala, nakatravel sa abroad, pinagpala siya, pinagtiwalaan, bagamat walang karunungan. Dahil sa grasya ng Diyos himala. Ngayon, nag-rebuild eh. Yan ang bantayan natin. Pag hindi mo paniwalaan yung mga patuto dito, mga salita ng Diyos sa pulpito, ginagawa mo ang Diyos sinungaling. Kaya ang Diyos nagbibigay ng record sa lahat na naniwala sa Kanya. Kaya sabi ni Beloved, Kuya, importante itong testimony, book of testimony. It brings legacy sa mga sumusunod na henerasyon sa ating church because we are now in the 50th. Grabe na. Wala tayong maiwan sa sumusunod. Dahil sabi nga ni Brother Ido Cortez, alam ko, time will come. Yung social media, mawala ito. Yung mga Zoom, mawala ito. Lahat, mga Facebook, mawala ito. Ngayon lang to. Dahil pinopromote pa nila paano ang tao maabot ng social media. Time will come, mawala ito. Kaya hindi na tayo mag-usap-usap katulad dito. Nga sa Amerika ka, sa Pilipinas, sa Canada, mag-usap-usap, harap-harapan tayo. Time will come, wala na po tayo mapag-usapan ito. Ngunit yung libro ng patuto na maiwan natin, ito na lang ang ating makikita, alaala natin. Mga kapatiran, gawain sa Mindanao, sa Cagayan, sa Arabia. Kapatiran, grabe himala. Nalunod sa tubig, sinduliligtas ng ating Panginoon.
Binaril malapaso niya tablan. Grabe makansulukin niya diabetes, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ito na lang yung maalala, katulad man ng Biblia. Wala na ang Panginoon, wala na mga apostoles, wala na yung mga propeta, ngunit na natin ang salita niya, mga patutuo sa Biblia. Ito po'y pinawalaan natin hanggang ngayon. Buhay na buhay pa ang salita ng Diyos sa Biblia. Nating pinaniwalaan na lang Diyos nagbigay ng record at patutuo sa bawat mga tao sa buong daigdig ng salita niya at kapangyarihan hanggang ngayon, hindi mawala magpakailan paman. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. His love and power will remain forever. Hanggang matapos ang buong daigdig, the book of the law will remain, at it should be published throughout the world. And this is the witness. The witness. Ang salita ng Diyos, the Word of God, is the witness. Matthew chapter 24, verse 14. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 40. 14. At ipangangaral ang Ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin, Diyos. Manatili ang Ebanghelyo, the book of testimony, the Word of God, the testimony of the brethren in the church. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Witness, patutuo sa lahat ng mga bansa. And then shall the end come. Saka palang matapos mawakas ang sanglibutang ito, kung ang Ebanghilyong may pangaral na sa buong daigdig at magpatutuo, maging saksi ang salita ng Diyos sa mga himala, pinakita niya sa buong daigdig to all nation. And then shall the end come. Hindi pa nakalat, hindi pa nasabi sa buong daigdig ang Ebanghelyo ng kaharian na mayroon kapangyarihan patutuo, hindi pa po ito mawakas ang sanlibutan. Tayo ang inasahan ng Diyos. Tayo nga Kristiyanong pinagpala ng Panginoon, binigyan tayo ng tunay ng witness, patutuo ng Diyos. Ito po ang panatili. Ito po ipakalat natin. Ito po gawin natin patutuo, witness to all nations, lahat ka Kristiyano. Hindi lang manatili kayo sa inyong bahay, tahanan, sa mga negosyo, sa mga trabaho, habang umaalis kayo, gawin nyo to. Witness, we are the witness of the Word of God, the kingdom, throughout the nations. Ipatutuon nyo, itestimonyo nyo ang binigyan ng Diyos sa inyo nga himala. Para sabi nga ni Balhampitit, alam mo kuya, sa Pilipinas lang, sa atin lang ang may mga patutuo. Sa Amerika, mga churches doon, walang patutuo. Walang himala. Dahil magpuri sila, 3 kanta lang. Dito sa atin, pag pumupunta yung mga Amerikano, mga preacher, ang lalaki ng simbahan, magugulat sila. Paano tayo magpuri, maglukso, magtalunan, magbabling, sigawan, palakpakan. Natatawa ko noong doon kami sa Manila. May Amerikano malaki, tabi kami. Ang laki, malaki na ako, malaki pa sa akin. Sabi niya magbabling, oh. Siyempre, matabay. Inapitan ko. Sabi niya, I cannot. You're bumbling. Sabi niya, you are so blessed in this ministry. Brother, keep yourself remain here. Your pastor is really a man of God, a prophet of God. And this church is really the church of the living God. Wala na sa Amerika, sabi niya. Kaya pupunta kami, we spend much money. Pupunta kami, nagbisita kami sa yung church dahil gusto naming ma-revive. Iiyak kami sa katuwang kagalakan.
Hallelujah! Sa pagpupuri sa Panginoon. Dito siya, grabe, hindi kayo nagsasawa sa pagpupuri. Pagdating namin, joyful, nagpupuri, nakisulim, nagpupuri na kayo. Testimony, nagpupuri na kayo. Awit ang different choirs. Gabi, hindi maputol-putol ang pagpupuri. Diyo, naabot yung puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya napaka-importante yung patutuo ng church natin. Sabi nga iba mga princess doon, at titit, pwede ba natin yung book niyan ilagay natin sa PCBS? So, yung PCBS ba, nagbibigyan ng Bible, ng mga Bible basahin, pwede natin ilagay doon. Kaya ayusin natin yung pagkabahin para it brings legacy. Makita nila may mga patuto witness of the church. Ano yon? Jesus Makusait. Kasi kasagaran, mga libro yan, istorya lang. Outline, guideline, istorya lang. Kasi magagaling sa Bible school yan. Pero wala sila makikita na iba. Na nalubog sa tubig, liligtas ng Diyos. Wala yan sa kanila. Binaril ang paso ng wala yan sa kanila, hindi natablan. Sa atin lang po yan. Nabanggaan ng sasakyan. Ang sasakyan yupi, ang katawan ng kapatiran, walang galos. Kaya natin yung sister kanina. Tulog siya nabangga na para, pula siyang galos. Dinaganan pa siya ng speaker.